Ang NBA mostly for entertainment talaga. Meron kasi doon mga moments at big play ang isang player, pero ngayon mostly pinapanood na rin kapag merong issue ang isang player. Ang NBA.com may isang article na ginawa para sa most viewed player nila sa last 2023. Ang article na to nilabas December 30, 2023. Noong nakaraang taon lang, ang number 3 doon si Victor Wembanyama na merong 1.3 billion views sa lahat ng platform. Ang pangalawa si Steph na merong 1.6 billion views at ang nangunguna pa rin si LeBron, 2.8 billion. So exciting pa rin naman yung NBA ngayon para sa ibang mga fans base sa numbers dahil yung rookie nila yung pumangatlo sa listahan na yon. Base din sa record, ang 2024 season tumaas ang rating para sa mga local TV network sa US. So ito naman yung tinatag na boring player sa NBA ngayon. So hindi yon nangangahulugan na hindi sila magaling na player, pero parang kasama sa style nila or talagang simple na lang sa kanila yung basketball. So mula ito sa iba-ibang website kasi iba-iba din ang nilalagay nilang boring player. Iba din kasi ang binagbabasihan nila doon. Ang una si Joel Embiid. Siya yung ikalawang GOAT kay Kevin Durant. Greatest of all Twitterverse. Tatlong sunod ng season nag-average siya ng 30 or more points per game. Si Michael Jordan merong average na 30 or more points. Pero meron siya doon 37 minutes per game pataas. Noon, iba pa ang game. Si Joel Embiid, 33 to 34 minutes per game. May almost 3 minutes differential siya kay Michael Jordan. Pero sabi nga ni Embiid, hindi kasi siya pabor sa analytics. Kaso bago buuin yung the process, analytics ang ginamit doon. Base din kay Embiid bakit ginagamit yung analytics para malaman kung gaano kagaling ang isang player. Pero kung pagbabasihan mo kasi yung analytics, dun mo makikita kung bakit tinawag na boring player si Joel Embiid. Sa loob ng 2 quarters ngayong season, meron siyang average dun na mahigit 23 points per game. Ito yung first at third quarter pinagsama. Papatak pa siya na top 25 pagdating sa leading scorer sa buong NBA. Si Joel Embiid naging leader sa free throws ng almost 12 free throws per game sa nakaraan 3 taon. Sa 35 points per game ni Embiid ngayong season, nasa almost 11 points ang galing doon sa linya. Kung ilalagay mo yun sa analytics, yung in-betweens na mga quarter kung saan mataas ang score ni Embiid, nakakascore na siya doon mostly free throws na lang. Siya pa yung best shooting big man ngayon mula sa free throw area. Expected mo nang papasok yung tira ni Embiid kapag nilagay mo na siya sa free throw line. Noong nakascore pa si Embiid ng 70 points, 21 points doon galing sa free throws. 49 points ang galing naman sa field goals. So hindi naman masama kung makakuha talaga ng maraming free throws sa Embiid. Lalo na nga ngayon, issue nga lang yung tawagan ng mga referees. Si Michael Jordan naging leader din sa free throws. Mga 1988 ata yun, 11 per game ang naipapasok niya. Dahil iba na ang tawagan ngayon at yung iba pa nga mga tawag doon questionable. 28% ng score or average ni Embiid galing sa free throw area. Sinabi na nga niya dati na kailangan niya pang i-mintes yung ibang free throws niya dahil tinawag na boring na yung game niya kasi madali siya nakakascore ng 35 or 40 points. Mismong part owner ng Sixers sa sideline na nagsabi noon sa isang tweet. So hindi ko naman sinasabing hindi magaling si Embiid. Halos simple na lang sa kanya ang makascore ng malaki. Si Kawhi Leonard yung isa sa misteryosong player sa NBA dahil pati injury niya misteryoso. Pero si Kawhi lagi kasing blanco yung ekspresyon ng mukha niya. Sabi nga ng iba, mas mag-iingat ka sa taong tahimik. Ang personality ni Kawhi tahimik pero sabi nga niya fan guy naman siya. Sa isang article ng CBS Sports, kaya hindi manalo ng MVP si Kawhi dahil tinatag siyang boring player. Base naman sa The Ringer, yung pagka-boring ni Kawhi sa game, doon naman natatakot yung ibang team dahil lalabas na seryoso si Kawhi. Kahit kasi saan makita si Kawhi, parang wala siyang facial expression, parang blanco lagi. Sabi nga ng ibang mga fans, yung itsura ni Kawhi ay parang laging naiinip. Merong time na nag-judge pa siya ng isang slam dunk contest na wala siyang reaction sa mga dunks na ginagawa ng mga contestant. Tinag din ng mga fans dati yung mga dunks na ginagawa ni Kawhi sa mga NBA games parang generic. Yung one-handed dunk na kahit makaposterize siya or kaya open play. Simple dunk lang din ang gagawin ni Kawhi. Katulad nung dunk niya versus Jarrett Allen nung naglalaro pa si Kawhi sa Toronto Raptors. Wala siyang reaction nun sa mukha. Hindi tulad ng ibang players na kapag nakadunk, nagiging hype. Na kapag nakagawa siya ng isang big time play or isang slam dunk, walang expression din sa mukha niya, parang walang nangyari.
Laging straight face pa si Kawhi at ang isa pang naalala ko dating naging hype lang si Kawhi ay yung versus Dallas. Sinamahan pa nga nun ni PG. Mostly ang mga moves ni Kawhi fundamentals pa rin. Simple lang pero effective pa rin sa game ngayon. Hindi niya nai-entertain masyado yung crowd. Mas nai-entertain niya yon kapag gumawa siya ng defense. Parang Tim Duncan dati, dominante, Mr. Fundamentals. Pero isa sa mga greatest player, ganon ang style ni Kawhi. So dahil nga fundamentals ang mga moves ni Kawhi, wala din siyang wasted movement. Gaya ng sobrang dribble na hindi naman kailangan or pang showtime pa. Sayang din kasi sa shot clock yun. Meron ding precision si Kawhi kaya effective. Dahil nga sinasabi nilang boring player si Kawhi, kahit yung iba mga players ayaw siyang i-trash talk. Pero may dahilan kasi doon. Base kasi kay PG sa JJ Redick podcast, alam kasi ng mga players ang kayang gawin ni Kawhi. Kaya niyang umiscore sa isang player na simpleng move lang ang gagawin niya. Kaya din niyang bantayan or hindi pa iskure ng player na mantatrash talk sa kanya. Mostly, respect ang binigay ng mga players kay Kawhi. Kahit yung iba mga ka-teammates ni Kawhi dati, sinabing kakaiba din man trash talk si Kawhi. Hindi yung usual na trash talk na maririnig mo. Parang matatawa ka na lang kapag sinabi niya yung mga words na yon. Ito yung sinabi dati ni Giannis na gusto niya isipin ng mga tao na boring yung game niya. Hindi na kasi masyadong pinag-uusapan yung game ni Giannis dahil siguro naboboring na, base sa kanya. Si Jason Tatum sa isang article nilagay bilang isang boring player kasi di umano wala siyang karisma. So ito naman yung napansin ko dahil naghahanap ako ng maiko-content dito dahil wala akong masyado nababasa ngayon tungkol sa Denver Nuggets. Sila yung defending champion ngayon. Or meron bang article na nilagay doon na may chance ba sila makapag-defend ng title? Si Nikola Jokic wala pa rin kasamang all-star na napili nitong mga nakaraang taon. Pero top contender pa rin ang Nuggets sa NBA. Mas viral pa nga ang ginagawa ni Jokic kapag off-season kumpara sa NBA games mismo. Tinatag kasi na boring na player si Jokic dahil mismong sinabi rin ni Nikola Jokic na boring yung basketball para sa kanya. So hindi rin siya mabilis, hindi rin ganun pang highlights yung mga playing ginagawa niya, pero sila pa rin yung contender at si Jokic ang best player sa NBA ngayon, nasa MVP candidate pa. Kung sino pa kasi yung boring na player sa NBA ngayon, sila yung dominante. Nagagawa kasi ni Jokic na maging magaling yung mga ka-teammate niya. Best passing big man sa ngayon so far. Wala din kasing panapat yung ibang NBA teams kay Jokic. Merong isang team na makakakuha na magbabantay kay Jokic pero panandalian lang yun dahil nagagawan or nahahanapan ni Jokic ng paraan dahil sa kanyang basketball IQ. Sa CBS Sports Radio, sinabing boring yung game ni Jokic dahil nga sa mga stats niya. Dahil nga yung mga player dati nakikriticize kapag nag-i-stats padding. Pero si Jokic kasi kahit kubuha siya ng magandang stats or mag-stats padding siya, nananalo yung team niya. Ang binanggit pa doon na pinaka-overrated na stats yung triple-double. 17 na lang ang kailangan ni Jokic para maging number 3 all-time at malagpasan si Magic Johnson. Si Jokic din ang ikatlong player na nakapagtala ng triple-double stats sa 29 teams. Sina Westbrook at LeBron nakapagtala yon sa 30 teams sa buong NBA. Prior kay Jokic, si Westbrook yung isa sa player na nakikriticize na hindi nagtatranslate sa panalo yung stats niya. Sa all-time record, 73% ang win-loss record kapag nakakuha siya ng triple-double para dito kay Westbrook. Si Jokic naman, 79%. Nung nakaraang season, bago pumasok ng NBA Finals si Jokic, sinabi rin kasi niya na 2 to 3 years, hindi na rin maaalala na sila ang nag-champion ngayon. So, pasok din kasi yon sa media market ng Denver Nuggets. Bago magkaroon ng next Nikola Jokic, kailangan muna sigurong maging boring muna sa kanya yung game ng basketball. Yun kasi ang sinabi ni Jokic nung nakaraang season. Dahil yung ginagawa niya ngayon sa NBA, hirap yung gawin ng ibang mga players lalo na sa mga big man na yun din ang hinahanap ngayon ng ibang teams. Dahil walang pressure, hindi pa niya kailangan i-impress yung media kahit tawagin pa siyang boring.